Correct. Yung most people who make excuses will point fingers to others. Alam mo, wala namang perpektong paggugobyerno. Pero wala talaga akong kabilib-bilib sa sa pangkalahatan na, sa buong mundo na to, para walang politika. Yeah. Sa buong mundo. Wala akong kabilib-bilib sa politiko or public servant, if I may put that in right perspective, na ang sinasabi sa tao ay reklamo. Tao na nga nagre-reklamo eh. Tapos ang ibibigay din natin sa kanila, problema. We in the government, we took the job. Alam mo, pagkampanya, nako, Diyos ko, ipinapangako nga sa'yo, lupat langit eh. Lahat ng porbetyo, ipinangangako sa'yo. Makuha lang yung matamis mong oo. Bakit ba pagka naupo na, naghahanap na ng dahilan, kayso ganito, kayso ganyan. Alam mo, wala talaga akong bilib sa ganong gobyerno. Nakakalungkot, may mga taong ganon. No? Mas ituturo ang kakulangan nila sa ibang tao. Sila naman ang may poder. Right. You know, that's a sad story of public servant. Nung maupo ako, wala nga pera Maynila. Alam ng mga taga Maynila yun. But we never complain. Hindi ko tinuro yung sinundan ko. Yeah. Never. Sinabi ko lang, ito katatayuan ng lungsod. That's it. Tiklop na lamesa. Hanap na tayo ng paraan. Awa naman ng Diyos. Alam mo pa ako, kahit ako pag minsan mumuni-muni ako na tingnan mo pa ako. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. All 15-story, 20-story in-city vertical housing program, katulad ng sa Singapore. Yep. Done during the pandemic. Tapos, Corazon Aquino Hospital in Baseco. Tapos yung Basec Community Townhouse. Pandemic din yan, ha? Pandemic to lahat. Wow. Lahat to nangyari. Manila Zoo. Tapos yung... Wait, rehabilitation of Manila Zoo. Yes. Okay. Tapos yung... napabalita nga mukhang... Anyway. Ayoko na mag-sad story na total past tense naman ito pinag-uusapan natin. Tapos 10-story fully air-conditioned bagong ospital ng Maynila with MRI machine, CT scan machine. 6 na operating table, operating room. Dati isa lang operating pila-pila room. ngayon. Pila-pila. Kaya pag nasaksak ka, lagyan mo muna, nyanga mo muna yan. Hintay ka lang, Brad. I mean, metaphorically speaking. Tapos, school, Manila Science, 10-story fully air-conditioned. Gymnasium, classroom, auditorium. Magsaysay, Albert, Rosauro Almario Elementary School. Tapos yung Bitas, Slaughterhouse. Tapos so yung mga residences, hospital, school, lahat yun. So tinuloy pa rin ang development ng mga project in spite of the pandemic. Kumbaga simultaneously happening. Nangyayari. Oo. Salamat sa Diyos, salamat sa mga financial institution. Kahit hindi kami bankable, when you look at the records of City of Manila, kaya nga nagulat din ako sa Land Bank saka sa DBP. Yung Land Bank and DBP na yan, ang pag-aari din yan, gobyerno. Kaya katuwiran ko lagi dyan, itong katawan, ito yung gobyerno. Ito yung nasa kanan ko, national government. Yes. Ito yung pakete niya. Ito yung local government. Naglipatan lang ng pera yun. Gobyerno sa gobyerno rin makikinabang. Ang maganda lang nun talaga, lumuwag. Kaya natuloy namin. Sino mag-aakala na magkakaroon ng mataas na inflation? Di ang laki na natipid ng mga taga Maynila. Bakit? A peso spent today is better to be spent today than the same peso that you're going to spend tomorrow. Because inflation will catch up. Imagine mo, nagmahal lahat ang bakal, semento. Yes. Pati ba sa Manila nagtaas din? Of course. Dito, di ba? 2.5?
Oh, ay kayo 2.5, umabot kami ng 7. Wow. Oh, 6. Oh, ngayon nasa 4 pa kami. So imagine mo the cost of those buildings by the billions of savings. But now, may mga taong natutulog, buong pamilya nila, 2 kwarto. Noong nagkabaha, sila panatag, payapa. So alam mo yon, yung pag kumukuya-kuya-kuy ka sa ledgi, tapos napapaisip ka, sulit lahat yung puyat, pagod, hirap, no, na nairaos mo yung humigit kumulang Right. 2 milyong Manileño at halos 3 milyon during daytime. Pag kumukuya-kuy ka sa ledgi at nag-iisip ka, are people grateful for what you've done? Or do you even care, or do you feel sad na I'm just happy to be of service. And alam mo dito sa Estados Unidos o sa amang bahagi ng mundo, nung nasa Anaheim ako, nagbulat ako yung mga matatanda. Gusto ko makita. Matutuwa ka talaga. Yung mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko. And, most of them would say, thank you. Thank you. Would appreciate yung nangyari sa Maynila. Even in the malls. Kahit dito, sa elevator. Sa Maynila, ang masarap lang, ito naman ipinagpapasalamat ko sa mga batang Maynila. Nowadays, when I go around the city, no? Ewan ko kung napanood mo yung mga lagi nagba-viral na Yeah. Bumalik ka na. Yeah. That's, siyempre nakakataba ng puso yun. Sa totoo lang, mga kababayan. Natutuwa naman ako na-appreciate ninyo Yes. yung maliit nating effort na mairaos tayo, maitawid tayo sa pandemya, na yung pangarap natin walang magutom sa pandemya. At lahat nung naipangako ko, kasi yan pa ako lahat ng ikinuwento ko sa yung programa na ginawa habang may pandemya, lahat yun ay pangako ko sa taong bayan. during the campaign? During the campaign. Yung sinabi kong dadaling ko ang Makati sa Maynila, metaphorically, and we will duplicate what happened to Singapore sa atin. Kasi Those are the things that ang linis-linis yeah. Oo nga, kalungkot nga pero So what are you gonna do? Para layup lang, no? well, I'm really sad. I'm really sad. Nalulungkot ako kasi unang-una, siyempre napagbigyan ko naman na sila ng pagkakataon. Tsaka mahal ko yung mga nakaupo dyan Yes. Mga supposed to be trained sa atin. Whether they are congressman, may mga congressman nga dyan, leader pa lang natin sa community, pinatakbo natin konsihal, nanalo, pinatakbo natin congressman, nanalo. Tapos yung magkakapatid, nandiyan na sila lahat. Right. Kumbaga, kumpleto na sila lahat. Mahal na mahal ko kasi si Boss Danny. Kaya binigyan ko na sila man ng pagkakataon na sila naman. Siyempre, kung sila'y nagbuti o hindi nagbuti, hindi ako ang para humusga. Correct. Taong bayan naman ang nakakaalam kung ano yung dapat nilang gampanan. Nalulungkot tayo. Napagbigyan na sila. Sama-sama na nga sila ngayon lahat. Kumpleto na sila lahat. Have people ngayon. asked you your opinion, like from government? Have they reached out? No, yes, maybe. A lot of people. Pati yung mga taga Maynila. So that's a question, di ba? But now you are private citizen, Isko. Okay? Mayor Yorme. As a private citizen, after being in public service for what, 2 decades? More than 2 decades? 24 years. 24 years? Tumanda ako sa gobyerno. Di ba? Kalahati nga ng buhay mo. Kalahati ng buhay ko. Are you missing it? Well, alam mo, mahal ko yung mga taga Maynila. Una, salamat sa Diyos. Dahil ako pinanganak, walang magulang
na vice mayor o politiko. Ang tatay ko si Butete, si Joaquin. Butete pangalan niya sa Pier 8. Nanay ko si Chayong. Solon tagapagmana ako ng malaking bulubundukin sa tundo. Sa Smoky Umuusok Mountain. pa. Pero kahit na ako'y mag-isa, dahil sa Diyos at taong bayan, ng mga tagalungsod ng Maynila, narating ko yung kinalalagyan ko. Yeah. Kaya kung pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, talagang sinagad-sagad ko. Dahil mahal na mahal ko yun. Kaya binigyan ko ng pagkakataon yung mga anak niya lahat. Right. At yung grupo namin. Lahat yan. Sa tulong ng mga taga Maynila. Ngayon, siyempre, Paco, hindi naman siguro masama kung lingunin ko muli yung taong bayan. Hindi naman siguro masama na dinggin ko yung panawagan nila. Kung ikinagagalit yun ng ibang politiko, hindi ko naman kasalanan na hindi kayo nagtrabaho. Mm-hmm. Hindi naman maghahanap ang tao kung ginampanan ninyo ang tungkulin ninyo sa mamamayan. Ako, yun ang paniwala ko. Ngayon, kung ang pagtugon ko sa panawagan ay kasalanan sa mga politiko dahil sa mga personal lang nilang interes at mga political alliances lamang ang iniintindi nila. Ay di bali na magkasala ako. Basta ang importante, yung taong bayan, hindi ko pwedeng kalimutan. Sila ang gumawa sa akin. Diyos at tao. I owe it to them. So, sa akin lang, hindi naman siguro kasalanan lumingon din ako sa mamamayang tumangkilik sa akin. Yun ang tingin ko. Pinagtatampo ng ibang politiko. Lalo na yung mga politika nila. Siyempre sila, hindi mo naman masisisi. Pangarap din nilang lumaki sa politika. Ay siyempre ako yung Almoranas. Kaya kung bakit nanggagalay ito yung mga magkakasamang alyansa. Pero di ba dapat ang mahalagang pinag-uusapan dito yung katayuan ng tao? Which is Yung kabutihan ng tao. Which is the reason why you're actually in service. That's why. Hindi yung pakisama sa kapwa politiko lang. Pwede ka naman din tumanaw ng utang na loob sa ibang pamamaraan. At yun naman kaya kong gawin. Nagawa ko nga sa kanila sa politika. Kaya ako sabi ko, siguro darating ang oras, magiging opisyal ang lahat. Basta ako ngayon, nakikinig ako sa taong bayan. Pinakikinggan ko yung daing nila. Pinakikinggan ko yung damdamin nila. At balang araw, magdidesisyon din tayo. Pero ni minsan, sa totoo, hindi ko pwedeng kalimutan yung ibinigay sa akin pagkakataon ng Diyos at ng taong bayan ng lungsod ng Maynila. Sa murang edad, kahit na wala akong tatay na vice mayor o politiko o mayor o senador, binigyan nila ako ng pagkakataon. Ayun, nililingon ko yun. At lilingunin ko yun habang buhay. Mano pa kung sila, sa tingin nila, sila ay napabayaan. Pakiramdam nila, hindi sila kinalinga. Sabi ko nga siya pa, mahirap maging mahirap. Mm-hmm. Kaya ang sandalan ng tao, pamahalaan. Yun, tingin ko, kailangan kong tupdin yun. Kailangan kong dinggin yun. Pagdating ng panahon. Because lahat ng katatayuan ko ngayon ay kaloob nila. Bagay lang naman siguro ang suklian ko yung mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ladies and gentlemen,